Expanded LTO Exam Reviewer 2026 for Professional Driver's License Tagalog version. Ang professional na driver ay dapat may lisensyang Letter A Restriction 3, Letter B Restriction 4 o mas mataas, Letter C Restriction 1, or Letter D Restriction 2. The correct answer is Letter B Restriction 4 o mas mataas. Bago magmaneho ng mabigat na sasakyan, ang driver ay dapat magsagawa ng Letter A, post-trip inspection lamang. Letter B, walang pagsusuri kung bago ang sasakyan. Letter C, pre-trip inspection. Or Letter D, random na pagsusuri. The correct answer is Letter C, pre-trip inspection. Ang gross vehicle weight or GVW ay nangangahulugang Letter A, timbang ng kargamento lamang. Letter B, timbang ng walang laman sa sasakyan. Letter C, maximum na pinapayagang bilis ng sasakyan. Or Letter D, kabuuang timbang ng sasakyan at kargamento. The correct answer is Letter D, kabuuang timbang ng sasakyan at kargamento. Kailan dapat suriin ang presyo ng gulong ng professional na driver? Letter A, bago ang bawat biyahe. Letter B, isang beses sa isang buwan. Letter C, pagkatapos lamang ng mahabang biyahe. Or Letter D, kapag tila flat na ang gulong. The correct answer is Letter A, bago ang bawat biyahe. Ang driver's license ng professional sa Pilipinas ay dapat i-renew bawat Letter A, 3 taon. Letter B, 10 taon. Letter C, 5 taon. Or Letter D, 1 taon. The correct answer is Letter C, 5 taon. Ang pangunahing responsibilidad ng professional na driver ay Letter A, mapanatili ang fuel efficiency. Letter B, maihatid ang kargamento sa oras kahit paano. Letter C, tiyakin ang kaligtasan ng buhay at ari-arian. Or Letter D, iwasan ang trapiko sa lahat ng oras. The correct answer is Letter C, tiyakin ang kaligtasan ng buhay at ari-arian. Kung nakaramdam ng pagod ang professional na driver sa mahabang biyahe, dapat siyang Letter A, magbukas ng bintana at magpatuloy. Letter B, huminto sa ligtas na lugar at magpahinga. Letter C, uminom ng energy drinks at magpatuloy. Or Letter D, magmadaling makarating sa destinasyon. The correct answer is Letter B, huminto sa ligtas na lugar at magpahinga. Kapag nagdadala ng mapanganib na materyales, ang driver ay dapat Letter A, magmaneho sa kaliwang linya palagi. Letter B, iwasan ang paggamit ng preno. Letter C, magmaneho ng mabilis para mabawasan ang oras ng panganib. O Letter D, magpakita ng kinakailangang hazmat placard. The correct answer is Letter D, magpakita ng kinakailangang hazmat placard. Ang ligtas na distansya ng pagsunod para sa isang fully loaded truck sa highway ay Letter A, 6 na segundo. Letter B, 4 na segundo. Letter C, hindi bababa sa 7 segundo. Or Letter D, 2 segundo. The correct answer is Letter C, hindi bababa sa 7 segundo. Ang mga professional na driver ay kinakailangang sumailalim sa drug testing. Letter A, panapanahon ayon sa batas. Letter B, bago lamang sa kanilang unang trabaho. Letter C, isang beses sa kanilang karera. Or Letter D, kapag sangkot lamang sa mga aksidente. The correct answer is Letter A, panapanahon ayon sa batas. Ang maximum na oras ng pagmamaneho para sa professional na truck driver sa loob ng 24 oras ay hindi dapat lampas sa Letter A, 16 na oras. Letter B, 10 oras. Letter C, 12 oras. Or Letter D, 8 oras. The correct answer is Letter B, 10 oras.
Kapag nagmamaneho ng malaking truck pababa ng bundok, dapat kang letter A, mag-neutral para makatipid ng gasolina. Letter B, gamitin lamang ang foot brake. Letter C, magpabilis pababa para mapanatili ang kontrol. Or letter D, gumamit ng engine braking at mababang gear. The correct answer is letter D, gumamit ng engine braking at mababang gear. Ang brake fade sa mabibigat na sasakyan ay sanhi ng letter A, pag-init ng preno mula sa matagalang paggamit. Letter B, pagmamaneho sa malamig na panahon. Letter C, bagong brake pads. Or letter D, pagmamaneho sa patag na kalsada. The correct answer is letter A, pag-init ng preno mula sa matagalang paggamit. Ang air brake sa malalaking sasakyan ay nangangailangan ng air pressure na hindi bababasa. Letter A, 50 psi. Letter B, 150 psi. Letter C, 100 psi. Or letter D, 80 psi. The correct answer is letter C, 100 psi. Kapag gumagawa ng malawak na pagliko sa malalaking sasakyan, dapat kang letter A, lumiko ng mabilis para mabawasan ng oras. Letter B, gamitin ang pinakakaliwang linya para sa lahat ng pagliko. Letter C, lumawig ngunit magsimulang lumiko mula sa tamang linya. Or letter D, manatiling malapit sa curve sa buong pagliko. The correct answer is letter C, lumawig ngunit magsimulang lumiko mula sa tamang linya. Kapag nagbabiyahe pabalik ng malaking sasakyan, dapat kang letter A, gumamit ng spotter kung available. Letter B, magmadali. Letter C, umasa lamang sa mga salamin. O letter D, huwag gumamit ng reverse sa mga pangunahing kalsada. The correct answer is letter A, gumamit ng spotter kung available. High-speed tire blowout, ano ang tamang reaksyon? Letter A, i-steer ng tuwid, hawakan ng maayos ang manibela, dahan-dahang mabagalan. Letter B, i-off ang makina agad. Letter C, lumiko ng mabilis sa balikat. O letter D, magpreno ng malakas agad. The correct answer is letter A, i-steer ng tuwid, hawakan ng maayos ang manibela, dahan-dahang mabagalan. Ano ang ibig sabihin ng jackknifing para sa articulated vehicle? Letter A, ang trailer ay lumayo patagilid na bumubuo ng matalas na anggulo sa cab. Letter B, ang sasakyan ay natigil sa bundok. Letter C, ang makina ay nag-overheat. Or letter D, ang mga paunang gulong ay nag-lock. The correct answer is letter A, ang trailer ay lumayo patagilid na bumubuo ng matalas na anggulo sa cab. Ano ang ibig sabihin ng fuel efficiency driving technique? Letter A, pagmamaneho sa maximum na bilis. Letter B, maayos na acceleration, pagpapanatili ng matatag na bilis, pag-asam ng mga tigil. Letter C, mataas na RPM sa mababang gear. Or letter D, madalas na pag-brake at pagpapabilis. The correct answer is letter B, maayos na acceleration, pagpapanatili ng matatag na bilis, pag-asam ng mga tigil. Ang stopping distance ng fully loaded truck kumpara sa walang karga ay letter A, pareho. Letter B, depende sa brand. Letter C, mas maikli. Or letter D, mas mahaba. The correct answer is letter D, mas mahaba. Ang professional na driver ay dapat mag-ulat ng anumang aksidente sa letter A, kanilang employer lamang. Letter B, mga kaibigan at pamilya. Letter C, ang LTO at mga otoridad. Or letter D, social media. The correct answer is letter C, ang LTO at mga otoridad. Ang pangunahing panganib ng overloading na sasakyan ay letter A, naibawas na kakayahan sa pagpepreno at pinsala sa estruktura. Letter B, nabawasang pagkonsumo ng gasolina. Letter C,
mas magandang traksyon? Or letter D, pinahusay na katatagan? The correct answer is letter A, na ibawas na kakayahan sa pagpipreno at pinsala sa estruktura. Ang uri ng fire extinguisher na dapat dalhin sa mga komersyal na sasakyan ay letter A, type A lamang, letter B, type ABC o dry chemical, letter C, water type lamang, o letter D, type B lamang. The correct answer is letter B, type ABC o dry chemical. Kapag lumampas sa isang nakatigil na emergency vehicle na may nagbi-blinking na ilaw, dapat kang letter A, huminto hanggang matapos ang emergency. Letter B, magpabilis para makalayo sa eksena. Letter C, lumipat sa malayo at magbawas ng bilis. O letter D, panatilihin ang bilis at linya. The correct answer is letter C, lumipat sa malayo at magbawas ng bilis. Ang load securing para sa mga truck ay letter A, pag-lock ng mga pintuan ng cab. Letter B, pag-secure ng parking brake. Letter C, tamang pagtatali ng kargamento para maiwasan ng paggalaw. Or letter D, pag-lock ng trailer hitch. The correct answer is letter C, tamang pagtatali ng kargamento para maiwasan ng paggalaw. Ano ang ibig sabihin ng MVUC sa Batas ng Transportasyon ng Pilipinas? Letter A, Motor Vehicle Usage Charge. Letter B, Motor Vehicle Utility Certificate. Letter C, Mandatory Vehicle Use Compliance. Or letter D, Motor Vehicle Union Code. The correct answer is letter A, Motor Vehicle Users Charge. Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga aksidente ng malaking truck ay letter A, error ng driver at pagod. Letter B, kondisyon ng kalsada. Letter C, mechanical failure. Or letter D, panahon. The correct answer is letter A, error ng driver at pagod. Ang professional na driver na nagdadala ng mga pasahero ay dapat tiyaking letter A, walang pasahero sa harapan. Letter B, mga pasaherong nasa harap lamang ang may seatbelt. Letter C, lahat ng pasahero ay nakatayo lamang. O letter D, lahat ng pasahero ay maayos na nakaluklok at may seatbelt. The correct answer is letter D, lahat ng pasahero ay maayos na nakaluklok at may seatbelt. Ano ang ibig sabihin ng deadhead sa trucking? Letter A, pagmamaneho ng may walang laman na trailer. Letter B, pagmamaneho sa gabi lamang. Letter C, pagmamaneho ng may buong karga. Or letter D, pagmamaneho ng walang lisensya. The correct answer is letter A, pagmamaneho ng may walang laman na trailer. Ang skid control para sa malalaking sasakyan ay pangunahing kinabibilangan ng letter A, mataas na bilis sa pagkurbada. Letter B, palaging pagmamaneho sa basa-basang kalsada. Letter C, malakas na pag-brake. Or letter D, maayos na acceleration at deceleration. The correct answer is letter D, maayos na acceleration at deceleration. Kapag nagmamaneho sa convoy, ang distansya ng pagsunod ay dapat letter A, mas maikli kaysa normal. Letter B, katulad ng normal. Letter C, 0 bumper to bumper. Or letter D, mas malaki kaysa normal. The correct answer is letter D, mas malaki kaysa normal. Ang professional na driver ay dapat palaging dalhin ang mga dokumentong letter A, lisensya at ORCR lamang. Letter B, pasaporte at lisensya. Letter C, employee ID at lisensya. Or letter D, lisensya, ORCR at permit para sa kargamento kung applicable. The correct answer is letter D, lisensya, ORCR at permit para sa kargamento kung applicable. Ano ang dapat gawin ng professional na driver kapag lumabas ang mga babala sa dashboard? Letter A, takpan ng babala. Letter B, huminto agad at suriin. Letter C,
huwag pansinin maliban kung huminto ang sasakyan. Or letter D, tandaan at suriin sa susunod na hinto. The correct answer is letter D, tandaan at suriin sa susunod na hinto. Paano maiiwasan ng heat stress ng driver? Letter A, magmaneho ng mas mabilis. Letter B, magmaneho ng nakasarang bintana. Letter C, panatilihing malamig ang sasakyan at manatiling hydrated. Or letter D, magsuot ng mabibigat na damit. The correct answer is letter C, panatilihing malamig ang sasakyan at manatiling hydrated. Ano ang pangunahing layunin ng air suspension system ng sasakyan? Letter A, mapataas ang pinakamataas na bilis. Letter B, maiwasan ang pag-init. Letter C, mabawasan ang ingay at protektahan ang kargamento mula sa pagyanig. Or letter D, mapabuti ang fuel economy. The correct answer is letter C, mabawasan ang ingay at protektahan ang kargamento mula sa pagyanig. Ang professional na driver na nakatanggap ng traffic citation ay dapat: letter A, iulat lamang sa employer. Letter B, huwag pansinin kung hindi sumasang-ayon. Letter C, bayaran o kontrahin ito sa loob ng takdang panahon. Or letter D, agad na isurrender ang lisensya. The correct answer is letter C, bayaran o kontrahin ito sa loob ng takdang panahon. Ano ang gross combination weight or GCW? Letter A, timbang ng truck lamang. Letter B, kabuuang timbang ng truck at trailer at kargamento. Letter C, timbang ng kargamento lamang. Or letter D, timbang ng trailer lamang. The correct answer is letter B, kabuuang timbang ng truck at trailer at kargamento. Ano ang pinapakita ng height clearance sign? Letter A, limitasyon sa lapad. Letter B, speed limit para sa mataas na sasakyan. Letter C, maximum na taas ng sasakyan na pinapayagang dumaan. Or letter D, minimum na taas ng kalsada. The correct answer is letter C, maximum na taas ng sasakyan na pinapayagang dumaan. Ang engine braking ay pinakakapakipakinabang kapag letter A, sumasali sa highway. Letter B, nagbabiyahe pabalik sa makitid na lugar. Letter C, bumababa ng matarik na kalsada. O letter D, nagmamaneho sa patag na kalsada. The correct answer is letter C, bumababa ng matarik na kalsada. Ang fifth wheel ay tumutukoy sa letter A, isang karagdagang axle. Letter B, isang safety wheel sa gilid. Letter C, ang coupling device na nag-uugnay sa cab at trailer. Or letter D, ang spare tire. The correct answer is letter C, ang coupling device na nag-uugnay sa cab at trailer. Ang professional na driver ay dapat mag-ulat sa LTO ng letter A, pagbabago ng gupit ng buhok. Letter B, pagbabago ng paboritong ruta. Letter C, pagbabago ng uri ng kargamento lamang. Or letter D, pagbabago ng address o pangalan. The correct answer is letter D, pagbabago ng address o pangalan. Ano ang maximum payload para sa isang standard 10-wheel truck sa Pilipinas? Letter A, 25 tonelada. Letter B, 16 na tonelada. Letter C, 10 tonelada. Or letter D, 5 tonelada. The correct answer is letter B, 16 na tonelada. Ang turning radius ng mahabang sasakyan ay nakakaapekto sa letter A, dami ng espasyong kailangan para sa mga pagliko. Letter B, distansya ng pagpepreno lamang. Letter C, bilis lamang. Or letter D, pagkonsumo ng gasolina lamang. The correct answer is letter A, dami ng espasyong kailangan para sa mga pagliko. Ang pangunahing layunin ng differential ng truck ay letter A, kontrolin ang air brakes. Letter B, i-adjust ang taas ng sasakyan. Letter C,
payagan ang mga gulong na umikot sa iba't ibang bilis kapag lumiliko? Or letter D, dagdagan ang fuel efficiency? The correct answer is letter C, payagan ang mga gulong na umikot sa iba't ibang bilis kapag lumiliko. Ang air brake system ng mabibigat na sasakyan ay dapat regular na suriin dahil letter A, para mapababa ang ingay ng makina. Letter B, maaaring humantong ang pagkabigo ng air brake sa malubhang aksidente. Letter C, para makatipid ng gasolina. Or letter D, para mapabilis ang sasakyan. The correct answer is letter B, maaaring humantong ang pagkabigo ng air brake sa malubhang aksidente. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? 10 araw, 15 araw, or 30 araw? The correct answer is 15 araw. Kailan dapat magdesisyon ng isang driver? Habang siya ay nagmamaneho? Kung mahusay siyang magmaneho? Or kung bulbul na ang trapiko? The correct answer is habang siya ay nagmamaneho. Kapag may mabigat na hamog, dapat ay dahan-dahang magmaneho at i-on ang mga headlight, i-on ang iyong mga headlight at ang wiper, or iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ng hamog. The correct answer is iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ang hamog. Ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko ay makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sasakyan, mga tumatawid at mga parusa, madisiplina ang mga traffic enforcers, or makalikom ng pera para sa gobyerno. The correct answer is makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sasakyan, mga tumatawid at mga parusa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal ang likong pabalik, bawal pumarada, o bawal bumusina? The correct answer is bawal bumusina. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal pumasok ang kotse, bawal pumasok ang bus, or bawal pumasok ang jeepney? The correct answer is bawal pumasok ang jeepney. Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, dapat ay babalaan ng iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga headlight, babalaan ng iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong 4 na emergency na flashers, or siguraduhing manatiling gising at handang maglipat. The correct answer is babalaan ng iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong 4 na emergency na flashers. Ang plaka ng sasakyan at lisensya ng driver ay maaaring kumpiskahin ng ahente ng LTO na may otoridad kung ang sasakyan na minamaneho ay mapag-aksaya sa krudo, hindi aprobado ng LTO ang kulay nito, o hindi ligtas, hindi maganda tingnan at depektibo at sira-sira. The correct answer is hindi ligtas, hindi maganda tingnan at depektibo at sira-sira. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang 3,000 pisong multa na may 12 buwang pagsuspinde sa lisensya, hindi hihigit sa 6 na buwan ng pagkabilanggo, o 2,000 multa. The correct answer is 3,000 multa na may 12 buwang pagsuspinde sa lisensya. Sa hindi pagsunod sa ilaw trapiko sa gabi, ikaw ay makakatipid sa gasolina, malamang na masangkot sa malubhang aksidente, or magiging mahusay na driver? The correct answer is malamang na masangkot sa malubhang aksidente. Naghahanda ka upang lumabas ng isang expressway, kailan mo dapat simulang bagalan ng takbo? Kaagad sa pagpasok sa deceleration lane, kaagad bago pumasok sa deceleration lane, or kaagad kapag kita na ang deceleration lane? The correct answer is kaagad sa pagpasok ng deceleration lane. Ang tanda na do not enter ay guide sign, warning sign, or regulatory sign? The correct answer is regulatory sign.
Ang paggamit ng road shoulder para mag-overtake ay labag sa batas, hindi labag sa batas lalo na kung matindi ang traffic, or magandang diskarte para mag-overtake. The correct answer is labag sa batas. Ang direktor ng LTO ay maaaring suspindihin o ikansela ang lisensya kapag kung ang driver ay nagkaroon ng 3 paglabag sa batas trapiko sa loob ng 1 taon, kung ang driver ay nagmaneho ng sasakyan na sangkop sa isang krimen, or parehong tama ang mga sagot sa itaas. The correct answer is parehong tama ang mga sagot sa itaas. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa professional driver's license ay 17 taong gulang, 18 taong gulang, o 21 taong gulang. The correct answer is 18 taong gulang. Ang mga bata ay dapat isakay sa aprobadong child restraint kung sila ay 8 taong gulang pababa, 7 taong gulang pababa, or 6 na taong gulang pababa. The correct answer is 6 na taong gulang pababa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Madulas ang kalsada, baku-bakong kalsada, or ginagawa ang kalsada? The correct answer is ginagawa ang kalsada. Hindi ka maaaring magparada sa one-way na kalye, lugar tawiran, o sa loob ng 5 metro ang layo sa fire hydrant. The correct answer is lugar tawiran. Kapag nasiraan, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat gawin ng isang driver? Humingi ng tulong, lumabas ng sasakyan hanggang sa dumating ang tulong, o manatili sa sasakyan hanggang sa dumating ang tulong? The correct answer is manatili sa sasakyan hanggang sa dumating ang tulong. Ang driver na nahuling nagmamaneho gamit ang paso na lisensya ay may parusa na multa na 500 pesos at 1 buwan na suspensyon na lisensya, multa na 100 pesos, or multa na 400 pesos. The correct answer is multa na 400 pesos. Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa kabilang bahagi ng kalye, gitna ng kalye, or gilid ng kalye. The correct answer is gilid ng kalye. Sa isang interseksyon na may stop sign, dapat kang huminto at magpatuloy kung walang panganib, magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, o magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. The correct answer is huminto at magpatuloy kung walang panganib. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na ilaw trapiko? Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid, nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan, o hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso. The correct answer is nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan. Ang sasakyan na iyong minamaneho ay tumirik sa highway. Dapat mong ilagay ang early warning device 2 metro sa likod at sa harap ng sasakyan, 4 na metro sa likod at harap ng sasakyan, o 3 metro sa likod at harap ng sasakyan. The correct answer is 4 na metro sa likod at harap ng sasakyan. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng mabilis, madalian, hanggang gusto mo, hindi kukulangin sa 1 minuto. The correct answer is mabilis, madalian. Ang isang driver ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero bago dumating sa interseksyon, sa mga nakatalagang lugar hintuan, o kahit kailan na pumara ang pasahero. The correct answer is sa mga nakatalagang lugar hintuan.
Matapos kang lumampas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan huminto, lumingon sa iyong nilagpasan, o tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. The correct answer is, tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. Sa isang aksidente, ano ang tungkulin ng driver na walang pinsala? Alamin kung sino ang may sala. Panatilihin na nakahiga ang biktima o tumawag ng manggagamot. The correct answer is tumawag ng manggagamot. Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat ay bumusina kapag naramdaman mo na may kasalubong na sasakyan, bumusina kapag palapit sa isang blind curve, o bumusina kada 15 segundo. The correct answer is bumusina kapag palapit sa isang blind curve. Ang isang driver ay hindi dapat mag-park o huminto sa gilid ng kalsada na may stop sign o may traffic control dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng ibang mga driver lalo na kung nasa loob ito ng 4 na metro, 5 metro, o 6 na metro. The correct answer is 6 na metro. Ano sa mga sumusunod ang speed limit sa expressway? 60 km per hour, 80 km per hour, o 100 km per hour? The correct answer is 100 km per hour. Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, ipinagbabawal ang paglusot sa kanan, o maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. The correct answer is maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang karangalan, karapatan, o pribilehiyo. The correct answer is pribilehiyo. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng pampasaherong sasakyan lamang, sasakyang nakasaad sa lisensya, o kahit anong uri ng sasakyan. The correct answer is sasakyang nakasaad sa lisensya. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya na non-professional ay 16 na taong gulang, 17 taong gulang, o 18 taong gulang. The correct answer is 17 taong gulang. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Matarik ang paakyat ang direksyon ng kalsada, matarik ang pababang direksyon ng kalsada, o matarik ang kalsada? The correct answer is matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada. Kung ikaw ay naglalakbay sa kalsada na may 2 lane at nakita mo na ang tyansa ng peligro ay pareho sa magkabilang lane, ikaw ay dapat na iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kanan, iposisyon ang sasakyan sa gitna, o iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kaliwa. The correct answer is iposisyon ang sasakyan sa gitna. Ang pagkain, pag-inom, pagbabasa o paggawa ng anumang maaaring makakuha ng pansin sa iyong pagmamaneho ay pinahihintulutan ito kung mayroon kang professional driver's license, pinahihintulutan hanggat maaari mong hawakan ito, o hindi pwede. The correct answer is hindi pwede. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Doble ang kurbadang delikado sa unahan, doble ang kurbadang delikado sa kanan, o doble ang kurbadang delikado na pakanan at pakaliwa sa unahan? The correct answer is doble ang kurbadang delikado na pakanan at pakaliwa sa unahan. Ang tamang hand signal kapag liliko pakanan ay nakatungo ang kaliwang braso sa bandang siko at nakaturo ang kamay pataas, nakadiretso ang kaliwang kamay at braso pahalang, o nakatungo ang kaliwang kamay pababa at nakaturo ang kamay sa lupa.
The correct answer is nakatungo ang kaliwang braso sa bandang siko at nakaturo ang kamay pataas. Ang panahon ng pag-aaral para sa aplikante ng Professional Driver's License ay 1 buwan, 2 buwan, o 5 buwan. The correct answer is 5 buwan. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pakaliwa, nakatitiyakan na siya ay kakanan, kakaliwa, o hihinto. The correct answer is kakaliwa. Huwag kailanman pumarada sa kalsada nakatapat ang fire hydrant. Maaari ka lang pumarada kung may distansya na 3 metro, 4 na metro, o 5 metro. The correct answer is 5 metro. Ang lisensya ng isang driver na nahuli ng 3 beses sa loob ng 12 buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng direktor sa loob ng 3 taon, hindi lalampas sa 2 taon, o habang buhay. The correct answer is hindi lalampas sa 2 taon. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na manatili sa kanan, makitid ang kalsada sa unahan, o paparating sa kalsada na may dibisyon. The correct answer is makitid ang kalsada sa unahan. Saang lugar hindi ka dapat lumusot o mag-overtake? Sa paanan ng tulay? Sa mga sangandaan o intersection? O tama lahat ang sagot? The correct answer is tama lahat ang sagot. Ano ang mangyayari kapag pumutok ang iyong gulong sa likod? Ang harapan ay hahatakin papunta sa panig ng pumutok na gulong? Gegewang ang likod sa panig ng pumutok na gulong? O gegewang ang likod palayo sa pumutok na gulong? The correct answer is gegewang ang likod palayo sa pumutok na gulong. Ang paggamit ng tampered na metro ng taxi ay may parusa na pagbawi ng lisensya o multa na 3,000 piso at suspensyon ng lisensya. The correct answer is multa na 3,000 piso at suspensyon ng lisensya. Kapag naglalakad sa kalsada na walang bangketa, ikaw ay dapat na manatili sa kanan na bahagi ng kalsada, kaliwang bahagi ng kalsada at maglakad sa kasulungat na direksyon ng daloy ng trapiko, o sa kanan o sa kaliwa ay ayos lang. The correct answer is kaliwang bahagi ng kalsada at maglakad sa kasulungat na direksyon ng daloy ng trapiko. Ang mga driver ay lumilingap ng pinakamadaming impormasyon gamit ang kanilang mga sasakyan, kamay, o mata. The correct answer is mata. Kung plano mo na mag-overtake sa mabagal na sasakyan sa iyong unahan, ikaw ay dapat na bumusina para malaman niya. Buksan ang hazard lights para malaman niya na ikaw ay mag-overtake. Patay sindihin ang dimmer light ng 2 hanggang 3 beses para magbigay ng senyas na ikaw ay mag-overtake. The correct answer is patay sindihin ang dimmer light ng 2 hanggang 3 beses para magbigay ng senyas na ikaw ay mag-overtake. Ang driver na mahuling nagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan ay may parusa na 1 buwan na suspensyon ng lisensya, multa na 5,000 piso, o multa na 10,000 piso. The correct answer is multa na 10,000 piso. Ang pagtatapon ng kahit anong basura sa bintana ng iyong sasakyan ay ipinagbabawal lamang sa probinsya, ipinagbabawal lamang sa syudad, o ipinagbabawal sa lahat ng oras. The correct answer is ipinagbabawal sa lahat ng oras. Ang pagparada ay illegal
sa loob ng isang one-way na kalsada, sa loob ng isang intersection, o sa loob ng isang komersyal na lugar? The correct answer is sa loob ng isang intersection. Kapag nagbababa o nagsasakay ng pasahero, tayo ay karaniwang humihinto sa intersection, pinakakanang bahagi ng kalsada na malapit sa bangketa, o gitna ng kalsada. The correct answer is pinakakanang bahagi ng kalsada na malapit sa bangketa. Ang hindi marunong magbasa at sumunod sa ilaw trapiko ay nakatipid sa gasolina, nagpapatunay na mahusay kang driver, o maaaring masangkot sa aksidente. The correct answer is maaaring masangkot sa aksidente. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na palapad ang kalsada sa unahan, papalupot ang kalsada sa unahan, o manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. The correct answer is manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Ikaw ay may narinig na sirena sa kalsada na may two-way na trapiko. Ano ang dapat mong gawin ayon sa batas? Magtuloy-tuloy na matuli ng patakbo. Bilisan ang patakbo at tumabi sa daan. O pumwesto sa kanan at huminto. The correct answer is pumwesto sa kanan at huminto. Ano ang kahulugan ng berdeng signal ng trapiko? Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan, bagalan ng pagtakbo, o huminto? The correct answer is patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Bago umalis sa paradahan, dapat mong magpatakbo agad, suriin ang paligid bago magpatakbo, bumusina. The correct answer is suriin ang paligid bago magpatakbo. Ano ang itinuturing na paglabag sa paradahan? Pagparada sa isang one-way na kalye, pagparada na kulang sa 5 metro ang distansya mula sa intersection, o pagparada ng patay ang hazard lights? The correct answer is pagparada na kulang sa 5 metro ang distansya mula sa intersection. Ang may-ari ng sasakyan na pribadong nakarehistro na ginamit sa pamasada at pagsakay ng mga pasahero o kargamento ay may parusa na pagkumpiska ng plaka ng sasakyan, multa na 2,000 piso at pagkumpiska ng lisensya, o multa na 300 piso. The correct answer is multa na 2,000 piso at pagkumpiska ng lisensya. Ang driver na may restriction code number 1 sa kanyang lisensya ay maaaring magmaneho ng kotse, truck, motorsiklo. The correct answer is motorsiklo. Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis, nagtatakda, nagbibigay impormasyon, nagbibigay babala? The correct answer is nagbibigay babala. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na two-way na trapiko, ang kalsada ay may dibisyon, bawal ang mag-overtake. The correct answer is two-way na trapiko. Kung ang paparating na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para mag-overtake, ikaw ay dapat na bumusina para siya ay maalerto, magbukas ng hazard lights, o bumagal at pumwesto sa kanang bahagi ng kalsada. The correct answer is bumagal at pumwesto sa kanang bahagi ng kalsada. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na intersection, highway, hospital zone. The correct answer is hospital zone. Ang tinatawag na blind spot ay ang area sa iyong kaliwa o kanan na hindi mo nakikita sa side view mirrors. Anong dapat mong gawin kapag ikaw ay aatras? Tingnan ang rear view mirror.
Bumaba sa sasakyan para silipin ang likuran o lingunin ang likuran para makita ito ng malinaw. The correct answer is lingunin ang likuran para makita ito ng malinaw. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ilog, matarik ang kalsada, sirang kalsada. The correct answer is ilog. Kapag ang sasakyan na iyong minamaneho ay lumabas sa kalsada o tumama sa isang dekuryenteng poste o sa nakapark na kotse, ang iyong pinakamalamang na kadahilanan ay ikaw ay nabangga ng isang sasakyan kaya ka nawalan ng kontrol, mayroon kang isang flat na gulong, o masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho kaya ka nawalan ng kontrol sa iyong sasakyan. The correct answer is masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho kaya ka nawalan ng kontrol sa iyong sasakyan. Hindi dapat lumusot o mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Makipot ang daan, may tumatawid. The correct answer is hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na bawal magsakay ng pasahero dito, bawal magbaba ng pasahero dito, bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. The correct answer is bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. Ang pagmamaneho habang malakas ang pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Anong dapat mong gawin? Magmaneho ng mas mabilis hanggat maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. Bawasan ang bilis para mas ligtas. The correct answer is, kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. Ang mga aksidente sa kalsada ay may iwasan at mababawasan kung ang driver ay listo sa mga traffic signs na nakalagay sa mga partikular na lugar, iinom ng kape bago magmaneho, maingat at mabagal magmaneho. The correct answer is ay listo sa mga traffic signs na nakalagay sa mga partikular na lugar. May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumalibis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na may nagduduktong na interseksyon sa unahan, ang kalsada ay magiging makitid, ikaw ay paparating sa construction area. The correct answer is, ang kalsada ay magiging makitid. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Madulas ang kalsada, baku-bakong kalsada, matarik ang kalsada. The correct answer is, baku-bakong kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal tumawid ang hayop, kulungan ng hayop, tawiran ng hayop. The correct answer is tawiran ng hayop. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na palapad ang kalsada sa unahan, may barikada sa unahan, humanda na lumiko, o papalupot ang kalsada sa unahan. The correct answer is papalupot ang kalsada sa unahan. Ang PUV or Public Utility Vehicle ay maaari lamang imaneho ng may professional license, student permit, o non-professional license. The correct answer is professional license. Kung ikaw ay nagmamaneho sa isang kurbada at kailangan mong mag-merge sa trapiko sa unahan, anong dapat mong gawin? Lumipat sa left lane, lumipat sa right lane, lumipat sa right o left lane. The correct answer is lumipat sa left lane. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Nakatakdang tuli ng sasakyan. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometers. Nakatakdang haba ng sasakyan. The correct answer is nakatakdang tuli ng sasakyan.
Ang sasakyan ay nakaparada o nakapark kung nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero, nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero, nakatigil ng matagal at patay ang makina. The correct answer is nakatigil ng matagal at patay ang makina. Ang pagmamaneho sa gabi ay delikado dahil ang mga ilaw sa kalsada ay nakakasilaw, mas maraming sasakyan sa kalsada sa gabi, ang distansya nakita natin ay mas maigsi pag gabi. The correct answer is ang distansya nakita natin ay mas maigsi pag gabi. Maaari kang lumusot o mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung ang kalsada ay salubungang daan or two-way, malapad ang bangketa, ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. The correct answer is ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Bago gumawa ng malayong paglalakbay, ang driver ay dapat na matulog ng 8 oras, maghanda ng mga tool at repair kit, at magplano ng ruta at suriin ang kondisyon ng sasakyan, uminom ng kape kung natulog ka ng mas mababa sa 8 oras. The correct answer is maghanda ng mga tool at repair kit at magplano ng ruta at suriin ang kondisyon ng sasakyan. Sa isang interseksyon, sabay dumating ang dalawang sasakyan. Anong sasakyan ang may right of way? Ang sasakyan na unang dumating, sasakyan sa kanan, sasakyan sa kaliwa. The correct answer is sasakyan sa kanan. Inilalarawan nito ang pag-iisip ng isang defensive driver. Magpatuloy sa susunod na intersection upang gawin ang nais na pagliko. Laging may sapat na pahinga at alerto habang nagmamaneho. Palaging nagmamaneho ng ligtas. The correct answer is magpatuloy sa susunod na intersection upang gawin ang nais na pagliko. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na bawal lumiko pakaliwa, labasan sa kaliwa, one-way ang kalsada sa kaliwa. The correct answer is bawal lumiko pakaliwa. Ano ang hindi magandang katangian ng isang driver? Ang pagmamaneho ng walang ingat at nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, ang pagmamaneho ng mabilis sa isang highway, pagmamaneho habang nakikinig ng musika. The correct answer is ang pagmamaneho ng walang ingat at nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa, maraming linya ang kalsada, kailangan maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. The correct answer is kailangan maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. Kung ang isang driver sa expressway ay mabagal magpatakbo, siya ay sanhi ng panganib sa mga sasakyan sa expressway, unahan, sa likod. The correct answer is sa likod. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Delikado ang kurbada sa kanan, babala ng sangandaan, delikado ang kurbada sa kaliwa. The correct answer is delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Sirang kalsada, matarik ang kalsada, panganib sa nahuhulog na bato. The correct answer is panganib sa nahuhulog na bato. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Maaari lamang lumiko pakaliwa, labasan sa kaliwa, one-way ang kalsada sa kaliwa. The correct answer is maaari lamang lumiko pakaliwa. Kapag nagmumotor ka na kabilang sa isang grupo, ang staggered formation ay nirerekomenda sa lahat ng oras, lubhang mapanganib, hindi nirerekomenda. The correct answer is nirerekomenda sa lahat ng oras.
Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Bawal pumasok. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. The correct answer is, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Ano ang dapat mong gawin pag makita mo ang tanda na ito? May simbolo na stop, 150 metro sa unahan. Huminto sa interseksyon at tumuloy kapag libre na ang daan. Huminto lamang kapag may ibang sasakyan na paparating. The correct answer is, huminto sa interseksyon at tumuloy kapag libre na ang daan. Kung ikaw ay umaatras ng padiretso, lumingon sa likod, pakaliwa, pakanan, pakaliwa at pakanan. The correct answer is pakanan. Ang pinakamainam na gawin kapag liliko pakanan o pakaliwa habang bumabaybay sa highway ay magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko. Magbigay ng senyas ng iyong pakay habang lumiliko. Huwag nang magbigay ng senyas kung wala namang kasunod na sasakyan. The correct answer is magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, madulas na kalsada. Letter B, baku-bakong kalsada. O letter C, matarik na kalsada. The correct answer is letter B, baku-bakong kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Letter B, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. O letter C, papasok sa sangandaan. The correct answer is letter B, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? Letter A, bawal mag-overtake. Letter B, bawal huminto. Or letter C, gilid ng kalsada. The correct answer is letter C, gilid ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal tumawid ang hayop. Letter B, kulungan ng hayop. O letter C, tawiran ng hayop. The correct answer is letter C, tawiran ng hayop. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal sa pag-overtake? Letter A, letter B, or letter C? The correct answer is letter B. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, madulas na kalsada. Letter B, papalaki ang kalsada. O letter C, papaliit ang kalsada. The correct answer is letter C, papaliit ang kalsada. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay letter A, magpapalit ng linya o daan. Letter B, palikong pakanan. O letter C, palikong pakaliwa. The correct answer is letter C, palikong pakaliwa. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Letter B, nag-uutos ng direksyon. O letter C, nagbibigay babala. The correct answer is letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? Letter A, nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit ng sumindi. Letter B, naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. O letter C, nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. The correct answer is letter A, nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit ng sumindi. Kung ang driver ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay letter A, hihinto, letter B, kakanan, o letter C, kakaliwa. The correct answer is letter A, hihinto. Anong ibig sabihin ng dilaw na ilaw na stoplight?
Letter A, umanda sa paghinto. Letter B, huminto kapag nagpalit ng pula. O letter C, huminto kung kinakailangan. The correct answer is letter A, umanda sa paghinto. Ano ang nilabag ng rider na ito? Letter A, hindi tamang paggamit ng linya. Letter B, disregarding traffic sign. O letter C, disobeying traffic sign. The correct answer is letter B, disregarding traffic sign. Kailan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? Letter A, sa mga tulay. Letter B, sa interseksyon. Letter C, sa mga kurbada. O letter D, sa poste na tawiran ng tao. The correct answer is letter D, sa poste na tawiran ng tao. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? Letter A, maaari kang mag-overtake. Letter B, ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. O letter C, pinapahintulutan ang pag-U-turn. The correct answer is letter B, ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Letter B, matarik na kalsada. O letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. The correct answer is letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? Letter A, sa dulo ng kalsada. Letter B, sa palaruan. O letter C, sa pook tawiran ng paaralan. The correct answer is letter C, sa pook tawiran ng paaralan. Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada? Letter A, sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. Letter B, magmarahan. O letter C, maaaring lumipat ng linya. The correct answer is letter A, sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? Letter A, bagalan ang pagpapatakbo. Letter B, huminto. O letter C, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. The correct answer is letter C, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, baku-bakong kalsada. Letter B, ginagawa ang kalsada. O letter C, madulas ang kalsada. The correct answer is letter B, ginagawa ang kalsada. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Letter A, bilisan ang pagpapatakbo. Letter B, huminto sa nakatakdang linya. O letter C, huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. The correct answer is letter C, huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok ang kotse. Letter B, bawal pumasok ang bus. O letter C, bawal pumasok ang truck. The correct answer is letter C, bawal pumasok ang truck. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pataas, nakatitiyak ka na siya ay letter A, kakanan, letter B, kakaliwa, o letter C, hihinto. The correct answer is letter A, kakanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, delikado ang kurbada sa kanan. Letter B, delikado ang kurbada sa kaliwa. O letter C, delikado ang kurbada sa unahan. The correct answer is letter C, delikado ang kurbada sa unahan. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na letter A, maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Letter B, ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. O letter C, ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. The correct answer is letter A, maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Alin sa sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal ang pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang.
Letter B, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. O letter C, bawal pumasok. The correct answer is letter B, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, babala ng sanandaan. Letter B, delikado ang kurbada sa kanan. O letter C, delikado ang kurbada sa kaliwa. The correct answer is letter C, delikado ang kurbada sa kaliwa. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? Letter A, bagalan ang pagpapatakbo. Letter B, huminto. O letter C, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. The correct answer is letter C, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, nakatagdang haba ng sasakyan. Letter B, ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 kilometers. O letter C, nakatakdang tuli ng sasakyan. The correct answer is letter C, nakatakdang tuli ng sasakyan. Anong ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? Letter A, maaari kang magparada sa mga araw na ipinakita. Letter B, walang paradahan kahit kailan. O letter C, walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. The correct answer is letter C, walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Anong ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? Letter A, bawal bumusina. Letter B, bawal gumamit ng dehangin na busina. O letter C, bawal pumasok ang mga sasakyang walang busina. The correct answer is letter A, bawal bumusina. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal bumusina. Letter B, bawal pumarada. O letter C, bawal pumasok. The correct answer is letter B, bawal pumarada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Letter B, isang direksyon lamang. O letter C, bawal ang lumiko. The correct answer is letter A, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang driver sa darating na interseksyon sa layong. Letter A, 15 metro. Letter B, 30 metro. O letter C, 60 metro. The correct answer is letter B, 30 metro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, baku-bakong kalsada. Letter B, madulas ang kalsada. O letter C, matarik ang kalsada. The correct answer is letter B, madulas ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang kalsada. Letter B, panganib sa nahuhulog na bato. O letter C, sirang kalsada. The correct answer is letter B, panganib sa nahuhulog na bato. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok. Letter B, magbigay ka. O letter C, huminto ka. The correct answer is letter B, magbigay ka. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Letter B, matarik ang kalsada. O letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. The correct answer is letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, huminto ka. Letter B, bawal pumasok. O letter C, magbigay ka. The correct answer is letter A, huminto ka. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal pumasok ang kotse. Letter B, bawal pumasok ang bus. O letter C, bawal pumasok ang sasakyang may nakakabit na trailer. The correct answer is letter C, bawal pumasok ang sasakyang may nakakabit na trailer. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na letter A, may tawiran ng tren sa unahan. Letter B, may ilaw trapiko sa unahan. O letter C, may stop na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan. The correct answer is letter B, may ilaw trapiko sa unahan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, katapusan ng kalsada.
Letter B, krus na daan. Or letter C, liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. The correct answer is letter C, liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay letter A, palikong pakaliwa, letter B, palikong pakanan, o letter C, magpalit ng linya o daan. The correct answer is letter A, palikong pakaliwa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada, letter B, palapad ang kalsada sa unahan, o letter C, papalupot ang kalsada sa unahan. The correct answer is letter C, papalupot ang kalsada sa unahan. Hindi ka maaaring lumampas sa dilaw o puti na linyang putol-putol. Letter A, kapag ikaw ay kakaliwa. Letter B, kapag ikaw ay mag-overtake sa one-way street. O letter C, kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. The correct answer is letter C, kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, maaari lamang lumiko pakaliwa. Letter B, one-way ang kalsada sa kaliwa. O letter C, labasan sa kaliwa. The correct answer is letter A, maaari lamang lumiko pakaliwa. Anong kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Letter A, nagtatakda. Letter B, nagbibigay babala. O letter C, nagbibigay impormasyon. The correct answer is letter B, nagbibigay babala. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na letter A, school zone. Letter B, lugar tawiran. O letter C, palaruan. The correct answer is letter B, lugar tawiran. Anong ibig sabihin ng berdeng palaso na ilaw trapiko? Letter A, hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso. Letter B, nagpapaintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan. O letter C, nagpapaintulot sa mga taong tumawid. The correct answer is letter B, nagpapaintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan. Ang mga puting linya sa daan ay letter A, naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. Letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. O letter C, palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. The correct answer is letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal dumaan ng tren. Letter B, daang tren. O letter C, babala ng sanandaan. The correct answer is letter B, daang tren. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang kalsada. Letter B, sirang kalsada. O letter C, ilog. The correct answer is letter C, ilog. Left turn. Extend your left arm straight out to tell other drivers and riders that you intend to turn left soon. Keep your fingers extended. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang motorista na siya ay kakaliwa. Right turn. Hold your left arm up and bend your elbow 90 degrees so that your hand is straight up in the air with your fist clenched. This tells other motorists that you intend to turn right soon. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang motorista na siya ay kakanan. Stop. Hold your arm at a 90-degree angle with your forearm pointed downward and your open palm facing behind you. This signals other riders that you intend to stop soon or immediately, and they should too. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang motorista na siya ay hihinto. Hazard. When there's an approaching road hazard on the left, point to it with your left hand. If it's on the right, point to it with your right foot. Ang senyas na to kadalasan ay ginagamit kapag malubak ang daan, may ginagawang kalsada, o may sagabal sa kalsada. Speed up. Straighten your arm at your side with your open palm facing up. Then swing your arm upward and back down repeatedly. This signals to other motorists that you want them to speed up. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang motorista na magmabilis. Slow down. Hold your arm straight out from your side with your open palm facing down. Swing your arm downward and back up repeatedly. This tells other motorists to slow down.
Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang riders na mag-minor. Courtesy wave. Put your left arm out at a downward angle and hold out your middle and index fingers. This is a general wave used for many casual purposes like a greeting, thank you, or acknowledgement of another signal. Ang senyas na ito ay maraming ibig sabihin. Ilan dito ay pagpapasalamat sa signal na natanggap or simpleng pagbati. Follow me. Extend your arm forward with your open palm facing forward to signal to other motorists that you want them to follow behind you. Ang senyas na ito ay ginagamit upang sabihin sa ibang riders na sundan siya. Come or pass. Hold your arm out low to the side with your elbow bent and your index finger extended. Sweep your arm forward repeatedly to tell another motorist to come closer from behind you or to pass you and take the lead. Ang senyas na ito ay ginagamit upang sabihan ng kanyang mga kasamahan na lumapit or lampasan siya. Ride single file. Raise your arm and point your index finger straight up to signal to other riders that they should ride in single file. Ang senyas na ito ay madalas ginagamit kapag ang kalsada ay paliko or makitid. Ride double file. Raise your arm and point two fingers, your index and middle fingers, straight up but apart to signal to other riders that you should ride your motorcycle side by side. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa ibang riders na tabi-tabi sila, kadalasan kapag marami sila at maluwag ang kalsada. Comfort stop. Hold your left arm out straight and low and clench your fist like you're shaking a can of paint. This tells other riders that you're fatigued and want to stop for a rest. Senyas na ito ay ginagamit upang ipabatid sa kanyang mga kasamahan na siya ay pagod na at gusto niyang magpahinga. Food or water stop. Hold your hand in a fist and extend your thumb. Bring your thumb to your mouth like you're taking a drink. As you do, turn your head so other riders can see the gesture. This tells others that you want to stop for food or drink. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipabatid sa kanyang mga kasamahan na gusto niyang kumain. Fuel stop. Hold your arm straight out to the side and bend your elbow with your finger pointing at your gas tank. This tells other riders that you need to stop for fuel. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipaalam sa kanyang mga kasamahan na kailangan niyang magpakarga. Your turn signal is on. To tell someone else that they've left their turn signal on by accident, extend the arm on the side that corresponds with the signal. Your left arm for a left signal and right arm for a right signal. Then open and close your fist like a blinking turn light. Ang senyas nito ay ginagamit upang ipaalala sa kanyang kasamahan na naiwan nitong naka-on ang kanyang turn light signal. Pull off the road. Extend your left arm up and out while pointing your index finger. Wave your finger over your head side to side while bending your arm at the elbow. This tells other motorists that you need to pull off the road immediately and they should follow. Ang senyas na ito ginagamit kadalasan kapag may emergency. Police ahead. Use your left palm to tap the top of your helmet to let other motorists know that there are police ahead and they should drive extra cautiously. Ang senyas na ito ay ginagamit upang ipabatid sa kanyang mga kasamahan na may pulis sa unahan at magmaneho ng may pag-iingat.